Hello kaibigan, so ayun makikita nyo dito yung resibo ng aking transaction kung saan nag-send ako ng pera. So today tuturo ko sa inyo kung paano ba tayo makapag-send ng pera gamit yung GCash. Napakabilis lang nito. Kailangan lang natin mag-login sa ating account. Then once makapag-login na tayo sa ating account, ang gagawin lang natin is itatap natin yung send dito. Then, hihintay lang natin mapunta dun sa page ng Send or Express Send. So, dito meron tayong iba't ibang pwedeng pagpilian. Pero for now, Express Send yung ating gagamitin. And here, input lang natin dito yung mobile number ng sisenda natin ng pera. So, kailangan yung mobile number, meron siyang GCash account at yun yung nakaregister na number sa kanyang GCash account. Now, dito sa may amount, input nyo lang kung magkano ba yung ipapasa nyo. Makikita nyo din naman dito kung ilan ba yung available balance nyo. In my case, 30,000. And pwede kayo maglagay dito na message. Pwede rin naman na hindi dahil optional lang. Now, tap nyo lang yung next para makapag-proceed. And dito, basahin natin mabuti to na once na ma-confirm na natin yung transaction, hindi na pwede ma-refund yung ating pera. That's why importante na kailangan ma-check nyo kung tama ba yung nailagay nyong mobile number saka yung amount ay correct. Pero kung gusto mo ng extra protection, pwede ka magbayad ng 30 pesos lang and may insure yung transaction mo for 30 days. Pero kung ako sa inyo, check nyo na lang mabuti kung tama ba yung details na nailagay nyo. Then, kapag okay na itap na natin yung box dito ng I confirm that the details are correct, then pwede na natin itap yung send. Pero kapag may lumabas dito, katulad nitong message na nag-pop out, back lang natin or pwede rin naman natin itry na lang sa ibang oras, okay? Dahil minsan nagloloko din yung mismong GCash app. So, kapag na-back na natin, pwede ulit natin itap yung send dito para makapag-send na ulit tayo. Okay, tap lang natin yung next. Then, itap natin yung box ng I confirm that the details are correct. Then, send natin. And here we go. Ito na yung pinaka-next step kung saan kailangan natin ilagay dito yung OTP na marireceive natin sa ating registered mobile number. Now, para makapag-proceed, tap natin yung submit. And ganun lang kabilis, hintayin lang natin. And ito na yung pinaka-resibo natin. Pwede natin i-download or i-screenshot. Pwede natin ito magamit if ever na magkaroon tayo ng problem dito sa ating transaction. Dahil meron itong reference number. Anyway, so ayun, makikita na natin na available balance ko dito ay nabawasan na. Ganun lang kabilis maggawa ng transaction dito ng send money. Thank you for watching and see you around, kaibigan.